guard consumers' welfare so that no sector is left behind. Through the DA, we have extended various interventions such as fuel subsidies, direct financial assistance, input support, as well as financial relief through crop insurance, and loan moratorium under the Agriculture Credit Policy Council. Today, we will focus on the reactivation of the food lane program, which has proven effective during the pandemic, and we are also confident that once again, they play a critical role in ensuring food security during this challenging time. Narito po ang aming mga kasamahan sa logistics. Narito po si Undersecretary Ari Piris, ang ating Agro-Marine Industrial Systems, upang ipaliwanag ang tinatawag namin ngayon na free toll fee para sa agricultural trucks, para maganda yung movements natin to the consuming public, practically here especially here in Metro Manila. Sa ating lahat, magandang umaga muli at God bless. Maraming salamat. Maraming salamat po, Yusek Roger. At this point, may we request Undersecretary Ari Perez para ipaliwanag sa atin kung ano po itong proseso at sistema ng ating free toll. Coming from, natandaan natin dati, toll rebates, yung na-experience natin before sa food lane program. Ngayon ay toll exemption na. So, Yusek Ari, please. Yeah, magandang umaga ho sa lahat. Salamat Sec Arnel and Yusek Roger. Now, nabanggit ho dito na this is a reactivation of the food lane project. Yung food lane project na yan ay nag-umpisa nung pandemic pa. So, under that project, meron po tayong 4,262 na mga accredited na truckers na involved in agriculture. Simula nung panahon na yan hanggang ngayon, we have about still 1,162 na accredited trucks, meaning hindi pa ho nag-expire yung kanilang mga accreditations. However, we have to review yung current na mga accreditations kasi ang life ng accreditations na yan ay 2 years. So, the figures for that ay titingnan pa namin. Yung 4,262 ay napakababang numero. Kailangan yan taasan pa namin. Kasi kung walang scale, wala ring impact itong gagawin nating programa na to. So our target is to really capture a lot of the agri-trucks na ibabanggitin ko later. Kung ano-ano yung mga commodities na entitled para sila ay makakuha ng free toll assistance program na ito. So, unang-una, gusto ko lang hong banggitin na ito po ay initiative na ginawa ng ating Secretary Kiko Chu Laurel, para tugunan yung Executive Order 110. Ito po yung dineclare ni Pangulong BBM na State of National Energy Emergency. So simula dyan, nagmumula po dyan ang programa na to. So, pinabilis po namin yung sistema kasi yung food lane project ay binuhay at binigyan natin to ng pansin ulit dahil sa programang ito para mas papabilis ang pag-implement. Kasi ginawa namin ito is in less than a week at naging effective na siya simula nung April 20, which is Monday, kahapon ho yun. Simula nung in-implement natin yan, over the weekend ho, ay inactivate na natin yung ating mga regional field offices. In particular, ang regions 1, 2, CAR, 3,
4A, 4B, Region 5. So lahat po ng mga regions na yan, kasi sila lang yung mga may dadaan ng tollways, karamihan. Mula yan sa north, pag sa north, ito po yung Tarlac, Pangasinan Expressway, TPLEX. Andyan po ang Subic-Clark-Tarlac Expressway. Andyan din po yung North Luzon Expressway at yung mga connectors niya, yung NLEX and NLEX connector, Skyway, papunta tayo sa south, nandyan po ang SLEX, andyan po ang Cavitex, nandyan rin po ang Calax, Star Tollway, hanggang Batangas na po yan. So lahat ng yan ay under ng ating mga tollways operators at sa tulong po ng DOTR at ang kanyang agency na Toll Regulatory Board, TRB, ay mabilis na nabigyan ng pansin na instead na discount na unang binigay sa mga agri-trucks, maging free toll na, 100%. 100% libre ho ang toll ng ating mga agri-trucks. Ang estimate po namin dyan, ang trucks na dumadaan mula norte papunta sa markets dito sa NCR, mula 1,500 to 3,000 pesos yan ang natitipid ng mga trucks. Depende ho sa class ng vehicle. Pagdating naman ho, mayroong mga bumabiyahe all the way to the south, sa Batangas, aabot yan ng 6,000 pesos. So, nakikita ho namin ng overall economic impact nito. In total, the free toll in 1 month, kasi ang effectivity po ng program na ito ay isang buwan, mula April 20. Aabot hanggang 150 plus million sa isang buwan. At mas lalaki pa ho yan kung mas madami tayong may enroll sa program na ito ng mga truckers. Kasi sa ngayon, 1,162 pa lamang. So nananawagan ho tayo sa lahat ng mga nasa transport industry ng agriculture na sila ay magpa-accredit na sa ating portal, which now is shown on the screen. Andyan po yung QR code. Yung QR code na yan ay it will direct you to the portal na kung saan ang mga mag-a-apply susundan lamang yung proseso. At ginawa ho naming simplified yung proseso na yan. Konti na lamang ang requirements. Parang kayong nag-apply lamang ng RFID. Kailangan nyo lang ng kopya ng inyong ORCR, ng sasakyan ninyo. Kailangan lang ng kopya ng may-ari, yung proof of identity na government issued. At pictures ng drivers, pictures ng may-ari at ng trucks. Para makasiguro tayo na sila nga talaga ay yung mga kilala natin na nagde-deliver o mga transporters. At kasama dyan sa mga requirements para makita na legitimate yung mga truckers ay yung business permit. Kasi yan ay isang business, yung pagtatransport ng commodities na to. So yan po ang pinakaunang requirement. Yung DA Accreditation Certificate. Tapos pangalawang requirement, para naman ho ito sa mga tollways operators para ma-manage yung flow ng goods at para ma-avail kaagad yung program na to, ay kailangan may RFID. May RFID ang mga trucks. Mandatory po yun. Kailangan meron kayong either auto-sweep or easy trip sa lahat ng mga expressways ho natin. Kasi dalawa lang ho ang RFIDs natin sa buong Pilipinas. Either auto-sweep or easy trip. Ngayon, ang proseso ng pag-a-apply ng RFID, sanay na po yan mga trackers natin. At uulitin ko lang, napakadali lang naman po yan. Kung ano yung hiningi namin sa DA Accreditation Certificate, halos pareho pero mas konti sa kanila. Kasi para lang ma-register yung vehicle at walang additional details that are needed. ORCR ng sasakyan at proof of identity ng may-ari ng sasakyan. So, ganun lamang ho kadali ang pagpapakabit ng RFID kasi mandatory po yan.
Pero karamihan naman ho ng mga agri-trackers natin ay may RFID na yan. So, importante po yan na meron sila noon dahil pagdaan ho nila sa expressways, tataas lang yung barrier, lalabas dyan 0. Para sa lahat ng mga merong valid na DA accreditation certificate. So, yun po ang dalawang requirements, DA accreditation certificate, RFID. So, paano ho na-enroll yung mga trackers na to pag meron sila nito? Once na meron ng bagong DA accreditation certificate, yung mga bago na nag-apply, kasi yung mga lumang certified na nasa listahan na ng food lane, automatic na po siya. They will be able to avail yung toll-free na to. Kailangan lang isubmit ng tracker sa nearest na tollway customer service, yung DA accreditation certificate. At mag-antay within 24 hours ang ng activation. Pagdaan ho nila, libre na po yung kanilang toll. So, as easy as steps 1, 2, 3. Secure your DA accreditation certificate. Ensure that you have an RFID. Pag wala, magpakabit. Tapos, isubmit yung DA accreditation certificate sa nearest tollway service, customer service at mag-antay within 24 hours. Ganun lamang po. Ngayon, pupunta ako doon sa, ito, next slide ho natin. Ano po yung mga vehicles at ano yung mga commodities na kinikerry na kung saan entitled po sila ng benefit na to. So, ang programang to kasama ang classes 1, 2, and 3 na lahat ng yan pwedeng maka-avail ng program na to basta ang kanilang kinakargang agricultural products ay, pakitaas ho. Pakitaas. Itong mga produktong to, agricultural seeds and crops, vegetables, fruits, rice, wheat, etc. Kasama dyan, corn, at ang lahat na, high-value crops. Pagdating naman ho sa livestock and fisheries, lahat po yan, kasama din ho sila. And then, including sa mga nagtatawid sa mga farms natin, yung fertilizers at pesticides. At sinama na rin po namin, expanded yung machineries, farm machineries. Lahat ng mga yan na nagtatransport ng mga agricultural products na to ay entitled po na makakuha ng DA accreditation certificates. So, iyan po ang kabuuan ng programang ito. Pinadali ho namin yung proseso, dinagdagan po namin yung mga entitled, at gusto namin na lumaki yung populasyon ng registered sa programa na to para mas maramdaman ng taong Pilipino ang epekto ng pag-stabilize ng prices sa portion na to. Now, hindi lamang po kami nagtatapos dyan sa benepisyo na yan. Lilinawin ko, marami pa pong programa na ibinibigay ang Department of Agriculture. Hindi lamang itong free toll. Meron po tayong subsidy para sa fertilizers. Meron din po tayong subsidy na fuel para sa mga farmers. At meron din po tayong Presidential Assistance Fund na binibigay sa mga entitled. Pag all in all ho, susumahin natin, 11 million for the beneficiaries ng fuel subsidy at ng fertilizer subsidy. Pagdating sa Presidential Assistance Fund na worth 10 billion, there's about 4 million beneficiaries. So about 15 million yan. Ang total na budget ng program ng Department of Agriculture na ipinagkaloob ng ating gobyerno sa atin, ng ating Pangulo, ay about 55 billion pesos maximum, from 50 to 55 billion pesos. So meron po tayong programa sa DA, at dahil sa hawak natin ang agro-fisheries logistics, nakikipagpulong din po kami sa hindi lang via land transportation, pati sea and air.
Dito po sa sea transportation, nakipag-usap po kami sa Philippine Ports Authority para ho sa mga tumatawid na sa dagat, yung lalo na yung mga roro, yung mga sinasakay ng mga trucks using roro. At tatawagin ko po si ASEC Dan Atayde ng Agro-Fisheries Logistics para explain po itong programa with the Philippine Ports Authority. Anyway, good morning po sa inyo lahat. No? Kahapon po, pag-meeting ako sa PPA po, at ang programa po nila po ay piso po ang lahat ng agricultural truck. Kasi po, hindi na po sa kalsada dumadaan trucks. Since we're archipelago po, ang ating trucks bumobiyahe inter-island. So basically po, yung mga PPA po nabibigay po kayo ng 1 peso, kaysa dati 500 pesos plus peso per arrastre fee, ngayon po piso na lang. Ang para makatulong din po sila sa ating agricultural products po, no? Para makarating din po dito at ibang islas po ng ating na bansa. So ito isang programa po nila na pasalamat din tayo. At least tayo po ay nagtutulungan para sa ating agrikultura, para sa ating magsasaka. Thank you, Yusek Ari and Asek Dani. So darating tayo sa punto ngayon ng mga tanong. Unahin ko, may listahan kasi ako mamaya pag wala and then we'll call. Unahin natin si Miss Jardine Lagare ng Philippine Daily Inquirer. Good morning po, sir. Jardine Lagare from the Philippine Daily Jardine, Inquirer. sorry. Paki-ano lang kay Miss Baby kung may mga additional gusto magtatanong. Go ahead, Jardine. Thank you. Good morning po. Given the interventions for the agri-sector, yung sa toll po in particular and sa PPA, is there a possibility na ma-extend pa siya or at yung toll exemption and sa PPA na piso per trip? Kung hindi man ma-extend yung exemption, magkaroon muna ng discount for a few months para ma-alleviate yung impact sa food prices. Thank you. Yeah, Jardine, okay. Sagutin ko yan. Ang effectivity ng program ng free toll ay 1 month. But, case-to-case basis, i-extend po yan. Depende ho sa gravity nung yung lala nung presyo ng lagis. Kasi yun ho ang ina-address ho natin dito para lang mabawasan yung gastos sa transportasyon. Pagdating naman ho sa piso program ng PPA, ito po ay effective ng 6 months. They started this in March. So, mag-e-end ho yan ng April, May, June, July, August, September. It depends, no? And it may always be extended, depende ho sa kaso, na sana naman, wag na pong umabot sa extend. Kasi hihirap na po tayo. Kasi ito lang ang kaya nating sagutin. A portion of that is basically what we're trying to subsidize yung para sa agriculture and the transportation. But there are so many things na tumataas ang presyo. May follow-up ka, Jardine? Okay na yun. Para clear lang, April 20 to May 20. Tama po. Thank you. Thank you, Jardine. Next is Che ng Bilyonaryo. Yes, well, hello. Good morning po, ASEC and USEC. Ask ko lang po first, clarification lang po regarding sa magkano po yung matitipid ng gobyerno or ng mga trucker from this program po. Doon ho sa free toll, aabot po yan, pinakamababa is 52 million, depende ho yan sa current na nakarehistro. Pwede hong umabot yan ng 152 million, sa current lang ng mga nakarehistro. Pero kasi nung weekend, nung nag-mobilize tayo, may mga nadagdag na halos 300 from the different regions na nabanggit ko kanina. Regions 1, 2, 3, 4, 5, saka CAR. At dadami pa ho yan. Kasi marami pong nainganyo na mag-enroll sa program na ito. Okay po. Second question po regarding our fertilizer supply. Since na-announce po ulit yung pagkakasarado ng Strait of Hormuz, how is the DA monitoring our current fertilizer supplies and how do we keep the prices in check po po? Okay. So actually we're talking with several countries, no, for the fertilizer supply together with our players, no, yung mga importers natin. And tomorrow, 22 or tonight, the secretary is going to Brunei also to discuss supply of fertilizer coming from Brunei, no? Kasi meron tayong tinatawag na ASEAN Fertilizer
Confederation, no, na ang ASEAN chair ngayon ay si Presidente at ang ASEAN chair food or agriculture is si Secretary Kiko. And they are now talking on how to help one another in the ASEAN for the supply of fertilizer. So ito yung pupuntahan ni Secretary bukas. Okay po. Last question po regarding our prices for fertilizer. Kasi sa ang DOE po, nag-implement na sila ng price cap on the adjustments of the fuel prices. Do we see the DA also doing this with agricultural products? I guess specifically for fertilizer since yun po yung pinaka-apektado sa supply chain. Yeah. Actually, ito, international trade kasi. Ang iniisip namin, aabot lang sana ito ng mga 1,600 eh. Pero this time around, because of the tender ng India, umabot na siya ng $900 per ton. No, so in other words, it's already 2,000 plus, no? I remember during the time of COVID, umaabot siya ng 3,000 eh. So, hindi siya malayo. At the secretary kasi sinasabi niya, we just source out our fertilizer dito sa ASEAN. Kasi meron naman tayong source ng ASEAN, no? Sa Malaysia, Indonesia, and Brunei, for example. So, ito yung mga gusto ni secretary. But by the way, I just would like to inform you that the long range ng plano natin dito is that we have to produce our own fertilizer. No, to just give you some insight, si Asi Carnel is doing also his representation sa EDB, no. So meron tayong binabalak na magtatayo tayo ng manufacturing for fertilizer. And this is already approved by the President during one of the cabinet meeting, no. And sabi niya at saka sabi ni Secretary Ralph sa ES na this has to be studied. So, ginagawa namin ngayon through ASIC Arnel na kukuha ng funding for study grant. So, ito, kung let's say, for example, if we're going to already finish the study by August or September, then we can break ground by maybe November, December. And by 2027, we'll be able to put up the plant. And before the ending of the 2027, we will have our own urea fertilizer plant. No? So, dalawa ito, mayroong potash. And itong putas din na maganda is that this has been initiated by the old Marcos, no? Siya ang nag-initiate nito, but this putas is in Thailand. So we just would like to increase our stake dito, and then we will have to have the representation para magkaroon tayo ng putas salt supply. Mayroon tayong salt for agriculture, for our coconut, and mayroon tayong putas for our agriculture. Kasi ano yan NPK. So may putas siya, no? So mayroong nitrogen, may putas, etc. So ito yung gusto natin na mangyari. Okay. Thank you po. Thank you, Che. Thank you, Yusek. So we will be working out with ADB soon. Nasubmit na namin yung draft terms of reference and we're expecting the approval of the grant, about $1 million for the feasibility study and for the project to commence soon. Now, we're calling Crystal Ramizares, IBC. Crystal. Hello po, Crystal Ramizares po from IBC. Question ko po, you mentioned po kanina na may 1,162 na accredited trucks na hindi pa po nag-expire yung accreditation. So, does this mean po ba na pupunta na lang sila dun sa tollway, nearest tollway customer service to resubmit yung DA accreditation po? Hindi na. Automatic entitled na sila. Kasi itong food lane project na to dati, kung saan nanggaling yung 1,162, ano na yan, nasa database na ng mga tollway operators. In fact, they're availing of the discounts already provided to mga agri-truckers. Meron pong programa yan, yung food lane, na ginagamit na. Ito, we expanded it. Instead of simple discounts or rebates, ito'y 100% free. Okay po. Another question po, how will we make sure po na this program is aabot po sa ating mga farmers? Kasi I've read some comments po from our farmers. Sabi po nila, baka naman po yung mga traders lang po yung makaka-avail ng libreng toll fee. So how will we make sure na abot siya sa ating farmers po? Ako na lang sasagot. Okay. If you look at the problem ng Cordillera,
yung mga farmers doon namumroblema dahil sa dami ng production, hindi binibili dahil sa mahal ng fuel. So we're addressing that problem already. In the end, ang makikinabang yung mga farmers dahil bibili na yung kanilang produkto dahil nababawasan na yung gastusin ng mga truckers natin. So, ano yan direct and indirect impact eventually para sa ating mga magsasaka. Thank you. Thank you po. Okay, now we call on Bernadette sa GMA News. Paano ba to? Hello. Hi, Apo, Yusek. I'm Bernadette from GMA. Sir, linawin ko lang yung tungkol nga dito sa toll. Kahit saang ano sila, no? Pwede silang dumaan kahit saan, tas automatic dapat pagka na-read sila ng system. Tama ho yan, Bernadette. Opo. Basta may RFID. Basta may RFID, siguraduhin lang. Kasi ang ayaw nating mangyari, kasi may mga cash lanes hindi 100% na free, may RFID yung lahat ng mga toll lanes natin. Binibigay pa rin ho yung cash lanes. Pero ayaw natin na gamitin yan kasi mix yan, traffic. Magkaka-traffic ho yan At saka mas madaling i-monitor, i-manage yan kung nasa database yan ng mga toll operators natin. And by the way, yung pong system natin doon sa food lane, yung mga lahat ng mga nagpa-accredit, isasabit po namin yan sa Toll Regulatory Board para ibanggayan doon sa mga toll operators. Para meron din ho tayong audit at double checking para hindi ho naaabuso. Opo. In connection nun sa sagot ni Asik Arnel kanina, so sir, makakatulong rin ba to doon sa mga gulay na hindi maibaba because hindi na nga raw to maibiyahe? Yeah, as I mentioned earlier nga, malaki yung gastusin ng mga truckers. Bukod dun sa mismong presyo ng fuel, pag dumagdag itong toll fees, plus yung mga sinisingil sa mga bawat dinadaanan nila, kung malilibre yun, mababawasan ang gastusin. So, pag bumaba yung gastusin, ngayon, may chance sila para bilhin yung mga produkto doon sa mga production areas natin. Kasama ba sila, sir, sa may fuel subsidy rin? No, the fuel subsidy is only given to farmers na gumagamit ng makinarya. Directly makinarya na ginagamit sa sakahan, not for transport. Okay. Sir, yung sa ano naman, benteng bigas, kasi meron daw ilang mga outlets ngayon na maagang naubusan or hindi agad dumating yung replenishment. Is there really enough stock of benteng bigas? And ano pong pwedeng magawa para ma-ensure na maging continuous yung supply? Thank you. Yung sa report ng NFA, sa ngayon meron silang more than 500,000 metric tons ng inventory ng palay nila. At doon sa available ngayon para naman dito sa benteng bigas, meron silang more than 50,000 bags na available na for distribution pa dito sa ating benteng bigas, meron na program. So, hindi totoo na walang stock. Actually, tuloy-tuloy yung pamimili. In fact, ang NFA ngayon, tinaasan pa yung kanyang buying price. Kasi nga, yung mga traders, ang taas ang presyo nila. Para madagdagan lalo, tuloy-tuloy yung inventaryo ng ating National Food Authority for this purpose. Ulitin lang natin yung bigas na ibinebenta rito sa Kadiwa for BBM rice program is only coming from the National Food Authority. Hindi tayo gumagamit ng imported na bigas for this program. Thank you. Sir, kasi before yung problem is maliit daw yung capacity or yung space nung ibang mga kadiwa centers. That's why hindi makapag-accommodate ng bigger number of beneficiaries. Na-address na po ba ito or baka nataasan na yung number of beneficiaries? Depende sa kadiwa areas. Of course, may kung saan yung iba, medyo maliit talaga yung stall. Meron naman talaga na malalaki kagaya rito sa Bai, dito sa BPI. May mga areas. So doon, nagdadagdag tayo na mas marami, doon pumupunta. Doon sa mga maliliit na areas, so konti lang yung stocks doon per day, but it is compensated by areas na malalaki yung kanilang space. Next is Alan ng DCWB. Sundan ko muna yung sa Bentimbiga sa ASEC na. Yung binabanggit nyo may 50,000 na supply,
maraming stocks, kung tutuusin, mayroon pang inventaryo ang yung NFA. So, saan kaya possible nagkakaproblema? Sa logistics ba? O talagang nagpapatupad ng cut-off? Kaya pagkatapos dumadagsa yung mga kababayan natin, kaya yung mga nagpupunta ay hindi nakakabili? Ngayon kasi talagang sobrang lumaki yung demand. Yung experience na lang namin dito sa DA, dati 200 lang slots per day. Then it grew up to 500 and eventually to 1,000 at ngayon more than 1,000 na. So dahil dito, siyempre yung logistics capacity ng ating mga implementing partners kagaya ng FTI, ng AMAS, na-stretch yan kahit papaano, 'di ba? Yung limitation sa manpower, sa mga trackings. So pag minsan, hindi maiwasan na merong mga ganitong concern. Pero patuloy yan na ina-address ng mga ganitong implementing agencies. So hindi naman palaging perpekto yung proseso, but we are adapting as the time progresses. Dito sa BAI, meron silang appointment system na ginagawa. Sa ibang mga kadiwa center na may bentahan ng benteng bigas, may ganun na rin bang implementation para hindi magdagsaan yung mga kababayan? Implement na rin ito, Alan, lahat ng mga kadiwa areas natin. Pero siyempre dahan-dahan, doon lang mo sa mga areas na talagang nakikita natin na merong congestion sa mga pila. Okay. Kay Yusek Perez po, no? Yung toll exemption ho sa mga truckers na may dala ng mga agricultural products, magkano yung gagastusin ng Department of Agriculture rito para pondohan yung programa na to, at kung may extend to, kailan kaya masasabi natin kung pwede i-extend o hindi? Yung Alan, napakagandang tanong yan. Kasi alam mo kung bakit? Wala pong gastos ang gobyerno dito. Libre ho ito. Bawas sa kita ng mga tollway operators to. Mababawasan yung kanilang kita dyan. Oo, talagang nagpapasalamat ho tayo. No? Kunin ko na itong pagkakataon na ito, Alan. No? Sa buti lahat na nilinaw magpasalamat. nyo, Yusek, kasi binabanggit natin kanina, Pudlim program. At least mas malinaw na po ngayon, walang gastos ang gobyerno. Wala ho. Libre ho yan. Libre ng ating mga kasama sa private sector. Kaya we're really thankful sa mga tollways operators ng SMC, San Miguel Corporation, ang MVP Group, yung Metro Pacific Tollways Corporation. Kasama na po dyan yung Philippine Reclamation Authority who is in charge of the Cavitex. Kasama na rin po ang sa MCX na by the Villar Companies. So, lahat po yan, nililibre ho nila kasi this is a whole of nation approach. Hindi lang ho puro gobyerno ang tumutugon para sa krisis na to, kundi kasama na rin natin ang private sector at isa yan sa mga pinapakita nilang malaking tulong sa atin. Doon ho ba sa discount, Yusek, yun din sinasalo na rin ng mga tollways na walang gastos din yung gobyerno sa pagbibigay nila ng discount sa mga truckers na may bit-bit na agricultural products? Yung Tama, discount, yeah. yung sa discount. Yeah, tama Alan, no? Whether discount, rebate, lahat yan. Kasama na yan sa mga kinakarga ng mga tollways operators natin. Okay. So, last na lang po na question, Asek. Balikan ko lang si Asek Timesa. Kailan ho natin makikita, mararamdaman na itong binigay na exemption sa mga truckers ay magre-reflecto sa mga palengke sa mga pamilihan? Ang epekto nito, immediate. 'Di ba? Kasi nagsimula ng Lunes, nabawasan yung gastusin nila. Dapat magre-reflect ito kasi yung gastusin ng transportation forms part ng presyuhan ng binibili sa palengke. So pag nabawas ito, dapat mararamdaman ng ating mga kababayan pag namili sa palengke na may bawas doon sa presyo ng kanilang bibili. Okay? So, thank you Alan. Balik tayo kay JC, hindi ka na? Okay na. Sige, kay Val. Val, DCRH. Nahanap ko si Val eh. Hindi pala sa likod. Sige.
Okay, kay Yusek Perez, nilibre na ho sila sa toll, sabi ho ninyo. So wala na silang gastos. At ang objective po nito ay kailangan sabi nga ni Alan, mag-reflect dun sa objective na mababang presyong mabibili ng ating mga kababayan dun sa mga palengke. Paano ho yung monitoring ho natin? Baka naman hindi mag-reflect kasi sabihin lang nila, hindi naman libre yung sinakay na. Paano malalaman na sila ay benepisyaryo ng programa na ito para masingil natin sila na hindi nila dapat na sa mataas ibebenta yung kanilang produkto? Ayan ho, yung tanong na yan, pinag-uusapan ho namin no, sa aming Stratcom dito sa DA. Kabilin-bilinan yan ni Secretary Kiko na dapat yung mga benefits ng mga subsidies na to, lalo na yan sa free toll, talagang bumaba, matranslate sa baba yung mga farmers. Okay. In fact, we have an estimate. Estimate kung ano yung tinataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin per kilo or per kilo yata ito yung at about 2 pesos to 5 pesos ang tinataas dahil sa tinaas ng mga langis, yung lalong-lalo na yung diesel. So yan po ang ina-avoid natin, na tumaas sa ganyang level at ma-maintain na mas mababa at sa dating presyo. Ito po yung mga trackers natin, kaya medyo may konting kahigpitan doon sa pagrehistro na kailangan may business permit at mag-register sila doon sa ating mga regional field offices. Kasi doon sila gumagawa ng trade, lalo na ho sa ating mga trading centers. Kilala ho nung aming mga regional field offices kung sino-sino itong mga to. Kailangan lang talagang marehistro at mababantayan. Magkakakilala yung mga yan, yung mga sabagsakan. Nagpunta ho kami nung Friday kasama si Pangulong BBM, si Secretary Kiko Laurel sa Baguio, sa Mayla Trinidad Trading Post at saka sa Baptisi, sa Benguet Agri Pinoy Trading Center. So doon nilinaw namin na may mga roles yung mga nag-ooperate nung Baptisi na to at saka yung aming mga tao on the ground to make sure na yung presyo na ito na ibinaba na subsidize sa mga truckers ay hindi pa ipasa ulit. Hindi na, kumbaga, malalaman na doon, hindi nila kailangan taasan yung cost ng transportation charges nila sa mga farmers doon sa mga trading centers natin. May alimbawa dyan sa kahit siyang palengke, alimbawa ho sa Kamuning. Baka naman ho kasi magkaroon pa ng senaryo na mag-aaway o tatanungin pa, ba't ang mahal mong binebenta? May libreng toll na nga kayo. Ang taas pa rin ng benta ninyo. Yung bang tanong ko, paano yung monitoring na yun, doon nga talaga ho galing yun? Kasi pwede yung sabihin nila, hindi naman kami beneficiary niyan ano na lang namin yan sa marketing, kumbaga, ide-direct namin sa kanila. Last na lang ho. Nanghihikayat po kayo, Yusek, doon sa mga may-ari ng truck. Doon sa mga may-ari ng truck na sumama doon sa program. Ilang unit requirements ba ang kailangan para ma-cater yung agricultural product produce doon sa baba? Kasi alam natin no, ang total population ho ng nationwide ito ang data natin ay ng mga agri-trackers about more than 20,000 yan. Buong Pilipinas ho yan. At malamang yan yung tamang populasyon na nagkikater ng transportation ng commodities natin, agri-commodities natin. Sa atin, base sa naging experience natin nung kasagsagan ng pandemic, there were about 4,000 plus na nagrehistro. At malamang yan, mas marami na ang kailangan para maitawid yung mga commodities natin. At yung tanong mo,
it's better that we really consult with our AMAS, no, yung aming marketing unit, para malaman kung ano yung eksaktong needs para matugunan yung pangangailangan sa baba, para matransport itong mga agri-products natin sa mga palengke.